kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno. Kaya ang taong bayan, Mr. President, pati dyan sa tagapagsalita ng palasyo na si Claire Castro, kung ikaw ay sinungaling, huwag mong inamay ang taong Pilipino sapagkat hindi bobo ang mga Pilipino. Pinuhin mo, saan man ang gagaling ang fake news, hindi ba sa bunganga ng Pangulong Bongbong Marcos? Nung sinabi niya sa kanyang SONA na mahigit 5,500 ng flood control project ang natapos, yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Hindi kami maniniwala sa mga politiko at hindi kami maging sunod-sunuran sa mga congressman na walang ginawa kung hindi kainin ang pera ng taong bayan sa politika. Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Martin Romualdez, mahiya ka naman. Pati ikaw, Saldico, mahiya kayo. Pati sa mga anak ng kontraktor at politikong kumakain sa pera ng taong bayan. Pinuhin mo kung gaano kawalang hiya ang mga anak ng politikong kurakot, pati anak ng mga kontraktor. Hindi sila nahihiya mag-flex ng mga kayamanan nila. Pero ang mga kayamanan yan ay galing sa ating mga Pilipino. Tignan niyo si Jela Alonte, pati si Clarin Ko, kumakain sa ibang bansa, nagkakahalaga ng 759,000. Samantala ang mga Pilipino, may mga batang natutulog na walang makain, may mga Pilipinong lumulusong sa baha, habang ang mga politiko ay nagpapakasarap sa baha. Mga kapatid kong Pilipino, lahat ng sangguniang kabataan, mga youth leader at taong mamamayan sa Pilipino, huwag na tayong magbingi-bingihan, huwag tayong magbulag-bulagan sapagkat napakatagal na niloloko lang tayo ng gobyerno ng Pilipinas. Tama na ang nakawan, tama na ang korupsyon. Mr. President, hindi nyo na po mabubudol ang Pilipino sapagkat ang mga Pilipino ay hindi bobo kagaya mo. Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, Marcos magnanakaw, magnanakaw si Marcos. Mga Pilipino, gumising na tayo sa katotohanan. Huwag na tayong magbigi-bigihan sa matatamis na salita ng politiko at mga congressman na nagpapahirap sa ating bansa. Sila ang dahilan kung bakit ang mga Pilipino hanggang ngayon ay naghihirap dahil sa mga politiko merong sariling interes. Pag sila ang naupo at nanalo, wala silang inisip kung hindi paabayin ang termino nila at nakawin ang pera ng taong bayan. Tama? Kaya mga kababayan, hindi tayo susuko hanggat hindi makukulong si Martin Romualdez, pati si Saldico at iba pang mga congressman na sangkot sa nagawang sa gobyerno. Lalong-lalo na si Bongbong Marcos na siya ang ulo ng lahat ng buhaya na ito sa gobyerno. Siya ang nagpapaintulot sa mga nakawan dito sa gobyerno kung gaano kawalang hiya ang gobyerno ito sa ating mga Pilipino. Binababoy nila tayo. Tayo ay ginagawa nilang basura sa bansa na parang wala lamang sa kanila. Pag sila tumatakbo sa eleksyon, lahat sila nangangako sa ating mga Pilipino. Pero pag sila ang naupo at nanalo, wala na silang pakialam sa ating mga Pilipino. At dahil dyan, thank you very much. Mabuhay ang Pilipino. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Ang tao, ang
defeated! Ayun, may isa pang volunteer na magsasalita. Okay, 3 seconds. Kaya